sa discipleship hour is maybe lahat tayo ay makaka-relate na sa ganitong usapin. And nawa ay makita natin ito in a practical way and also ma-apply natin sa ating buhay. So, ang ating pag-uusapan is about po sa laziness or katamaran at harshness or yung pagiging ano bang Tagalog ng harsh? Harsh. Ang Tagalog ng harsh? Baka isagot nyo, si Mama. Wag naman. Si Maine. Ha? Mamuwersa? Or may Tagalog ako dito eh. Malupit. Sa translation dito, magaspang. Mukha ko ata yun. Anyway. So harshness, no? Or ano yung sinabi nyo kanina? Malupit. Pet malu, no? Na sumikat. Anyway, so laziness or katamaran muna ang ating pag-uusapan. So, ang pangunahing layunin po ng bawat Kristiyano na dapat po maintindihan at laging tandaan natin ay ano? Mamuhay ng pagsunod sa Diyos para sa kaluwalhatian ni Kristo. So that's our goal in life, no? That is our purpose sa ating buhay. Now, dahil po doon sa katotohanan iyon, walang lugar ang katamaran sa buhay Kristiyano. Ulitin nyo nga. Parang ano. Discipleship hour naman eh. Hindi naman ito yung morning service na preaching, no? So, teaching lang naman ang ginagawa ko ngayon. So, sabihin nga natin, sabay-sabay, walang lugar ang katamaran sa buhay ko dahil ako ay Kristiyano. Okay? Okay? So, ipinaliwanag po ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 5:14 to 15 na ang pag-ibig daw ni Kristo ang siyang humihimok or siyang nag-uudyok or siyang nagtutulak at naghahari sa ating buhay. No? Dahil inibig tayo ni Kristo at dahil ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin, anong dapat maging resulta or bunga nun? Hindi tugon na in a sense na bayad, but tugon in a sense na bunga. Yun ay dapat namumuhay na tayo ngayon para sa Kanya sa bawat bahagi ng ating buhay. All aspect, no, ng ating mga buhay. Tulad po ng itinuturo ng isa sa mga katekism na ginagamit ng mga reform, hindi na tayo nabubuhay para sa ating sarili. At yun ay malinaw sa 2 Corinthians 5:15. At yun ang dapat natin tandaan. Hindi na tayo nabubuhay para sa ating sarili. Sapagkat tayo ay pag-aari na ng ating tapat na tagapagligtas na si Jesucristo. So ito yung foundation. Bago natin ma-apply yung ating pag-uusapan ngayon, the foundation is that ang ating Panginoon ang siyang nag-aari, nagmamay-ari at naghahari sa atin. No? So kung gayon, habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, anong dapat gawin ng bawat Kristiyano? Well, dapat tayong mamuhay upang parangalan at luwalhatiin siya. Yun ang buhay natin habang hinihintay. Yun yung paghahanda na ginagawa ng bawat Kristiyano sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Ibig sabihin nun, ang paglilingkod kay Kristo ay hindi lamang natin tungkulin. Hindi lamang siya tungkulin. Ito rin ay ang ating kagalakan at kasiyahan. Maaari nyo bang itanong sa inyong mga sarili, kagalakan ko ba or kasiyahan ko ba ang paglingkuran ng Panginoon? Kasi kapag tungkulin lang, magiging burden siya at magiging mabigat siya. Pero kung alam mo na yun ay kagalakan mo at kasiyahan mo, then magiging masaya ka sa paggawa nun. Alam nyo, may kwento, no? Si Samuel Chadwick. Siya ay isang pastor ng Methodist in the 19th century.
may kwento siya ng isang pangyayari noong siya daw ay bata pa. So isang araw daw, ikinuwento ng kanyang guro sa Sunday school. May Sunday school din sila, no? Ang tungkol kay John Newton. Kilala na si John Newton? Dapat kilala niya si John Newton. Amazing Grace. Amazing Grace. Si John Newton ang nag-compose ng Amazing Grace. Okay, tandaan niya, John Newton. Okay? Kinento daw nung Sunday school teacher nila, yung tungkol kay John Newton. Sabi doon, sinabi ng guro na kung si John Newton daw ay isang tagapagkinis ng sapatos. Kasi sa time nila, uso pa yung, 'di ba, yung polishing ng sapatos, no, papashine, 'di ba? So sabi daw nung teacher, kung si John Newton daw ay isang tagapagkinis ng sapatos, siya ang magiging pinakamahusay sa kanilang bayan. So yun yung sabi nung teacher, sapagkat magpapakintab siya ng sapatos para kay Jesus. So anong parang pinapahiwatig nun, no? Sabi ni Chadwick, hindi niya daw nakakalimutan yon at hindi niya daw nakalimutan yon. Lalo na't isa sa mga gawaing pinakaayaw daw niya ay yung pagkikinis ng sapatos ng kanyang ama. Kasi nga dati sa time nila, no? Ngayon wala nang gano'n, no? Basta kahit paputik-putik, okay na yun. Dati, napaka-meticuloso talaga ng mga dati, di ba, sa sapatos. No? Kinabukasan daw, pagkatapos nung sinabi nung Sunday school teacher nila, ginawa niya muli yung gawaing iyon, gaya daw ng dati. Nang matapos niya, yung isang pares ng sapatos ng kanyang tatay, tiningnan niya daw yon. At naalala niya ang sinabi nung kanyang Sunday school teacher. Tinanong niya ang kanyang sarili. Sabi niya, sapat na ba ang kinang ng mga sapatos na ito kung si Jesus ang magsusot nito? Parang ganun yung sagot niya. Ay yung tanong niya sa sarili. Kung ang Panginoong Jesus ang magsusot nito, sapat na ba to? Kaaya-aya ba to sa kanya? O hindi? Parang ganon. So, na-realize niya, hindi. Kaya ang ginawa niya, muli niyang kinuha ang mga sapatos at mas lalo pa itong pinakintab. So, sa pagbabalik tanaw, sinabi ni Chadwick, na bagamat tila napakasimpleng gawain lamang, no, yung pagpapakinis ng sapatos, iyon ang naging isa sa pinakamahalagang aral sa kanyang buhay. So mula noon, natutunan niyang gawin maging ang pinakamaliit na tungkulin bilang paglilingkod kay Kristo. So iniisip niya na ginagawa niya isang bagay as if he was doing it for the Lord. So ganun siya mag-isip. Ang isang Kristiyano ay nagnanais na gawin ang lahat para kay Kristo. Amen? Amen. Amen? Amen. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang nagtutulak. Di ba? Sabi nga natin kanina, ang siyang nagtutulak at naghahari sa kanyang buhay. So, ibig sabihin nun, nais nating gawin ang tama sa tamang paraan at sa tamang panahon. At gawin ang lahat para sa kanyang kaluwalhatian. So, meron talagang excellence, no, pagdating sa mga Kristiyano. And ako, I admit, no, maraming aspeto sa aking mga ginagawa na kulang sa excellence. So, this lesson is nagtuturo sa atin at nagbibigay ng pagtutuwid sa atin, no? Ang gawain na ganun ay mako-consider natin as katamaran. Laziness pa rin 'yun. Ginagawa mo nga, sinusunod mo nga, pero wala namang excellence. That is still laziness. Pero dapat din natin matutunan, hindi laging nangangulugan na ang katamaran ay walang ginagawa. Kasi pag sinabi natin katamaran, no, parang wala kang ginagawa. Minsan, ang laziness pala ay nangyayari din even na tayo ay busy. No? Kahit busy ka, nangyayari pa rin ang katamaran. Minsan, abala tayo sa maraming mabubuting bagay. No? Ngunit, iniiwasan naman natin ang mismong mga tungkuling ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. So, busy tayo sa ibang bagay, pero wala tayong nakakalimutan natin yung mga tungkulin na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin.
Ano man ang pananagutang ibinigay niya sa atin, no? Sa tahanan man bilang ama, nanay, anak, sa trabaho man bilang boss or bilang subordinate, sa iglesia, taga-ayos ng kanina, o, 'di ba? Nakalimutan yung pag-record. Walang excellence doon. 'Di ba? Sa paglilinis man or sa pagluluto man, no? Or pagpi-preaching, pagtuturo, no, saan man. Dapat natin itong gampanan ng may katapatan para sa kaluwalhatian po ng ating Panginoon. Hindi dapat magkaroon ng puwang ang katamaran sa buhay ng isang taong nagnanais mabuhay para kay Kristo. Kaya gaya ng ating pinanata kanina, panata 'yun ha. No? Ano 'yon? Walang puwang ang katamaran sa ating buhay dahil tayo ay Kristiyano. Kaya kahit naghuhugas ka man ng pinggan, no? Naghuhugas ka man ng pinggan. Okay, good. Naghuhugas ka man ng pinggan, nagpuputol ka man ng damo, nag-aayos ka man ng mga documents, naglalagay ka ng paninda, gumagawa ka ng anumang karaniwang gawain, dapat natin itong gawin para sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang bawat bahagi ng ating buhay ay dapat isabuhay para sa Kanyang kaluwalhatian. So tandaan niyo yung shinare ni Pastor Chadwick, no? Kung itong ginawa ko, kung ang Panginoong Hesus sa makakatanggap nito, sapat na ba 'yun? No? So laziness is hindi lang walang ginagawa. Laziness is even doing something but without excellence. No? So, 'yun yung katamaran. Yung pangalawa naman ay yung harshness. Pag narinig niyo yung harsh, sino yung una-una niyo naiisip? Si Jamie, ako daw. Yes. Actually, nung inaaral ko to, sarili ko naisip ko. Kasi, ewan ko, kami ni Kuya, dinamay pa si Kuya. No? Harsh po talaga kami magsalita. Iba yung talim ng aming bibig. Hindi nyo lang siguro yun na ano pa. No? Paano? Hindi nyo man yun na ano. Pero, alam pero yung mga taong malapit sa akin, na naranasan nila yon yung pagiging matalim din ng aking pananalita. Jamie, hindi naman, lagi ba? May mga pagkakataon na naririnig niya yun sa akin, no? So, kailangan talaga natin to i-deal, no? So, ang pagiging magaspang or sabi niyo po nga, malupit. Magaspang na lang, parang hindi medyo malupit, no? Magaspang ay may hambing daw natin sa hammer. Alam niyo yung hammer? Ano yan? Martilyo. Pero may pala, no? Magkaiba pala yung di ba yung martilyo, bakal yung handle, tapos yung martilyo na wood ang handle. Hindi pala martilyo yon. Sa atin lang, sa Pilipinas, martilyo tawag natin doon. Pero hindi po. Ang martilyo actually is yung bakal yung handle. Yun ang martilyo. Yung wood naman ng handle, ang tawag doon, mallet. Mallet. Kabaliktaran ng wallet. Hindi, joke lang. Mallet. Okay po? So, ayun, English ano pa? Ewan ko lang kung maririnig yun. Naka-record to, di ba? Hindi rinig. Alam nyo na. So anyway, so again, magkaiba yung martilyo no sa yung kahoy ang handle or mallet. So ang pagiging harsh daw, may hantulad daw siya sa hammer. Mamaya ipapaliwanag ko bakit. Yung gentleness naman daw, yung kaamuan, may halin tulad siya sa mallet or yung kahoy na maso.
Pareho nilang kayang tapusin ang isang gawain, no? Ngunit magkaiba ang paraan ng kanilang paggawa. So, sabihin natin, yung pag-ano ng martilyo, ay ng nail or pako, pareho nilang kayang gawin yon. Kaya lang magkaiba kung paano nila iyon magagawa. Mamaya makita niyo po. Kung i-observe natin talaga ang martilyo, gumagamit ito ng malakas at naka-focus na puwersa na kadalasang nagiiwan ng marka o pinsala, no? Ginagamit ito sa mga bagay na hindi mahalaga kung masira ang itsura, no? Basta magawa mo 'yon, so gagamit ka nun. Ang kahoy naman na mas or yung mallet ay mas banayad na ipinapamahagi yung puwersa, controlled kumbaga yung force, no? Kaya naisasagawa ang gawain ng hindi nasisira yung materyales. So, ginagamit ito sa mga bagay na kailangan ingatan. So, yun yung difference, no, nilang dalawa. Kaya pag nag-aano ka ng, magbabasag ka ng wall, ang gamit mo yung hammer. Huwag mong gagamitin yung mallet. Di ba? So, ganun ang kaiba nun. Well, sa ganun din daw paraan, ang pagiging harsh sa pananalita ay maaring makapilit sa isang tao na magbago, pwede yun, change ang isang tao, ngunit madalas itong nagiiwan ng sugat sa kanilang damdamin. No? Samantalang ang kaamuan ay tumutulong na nagtutuwid at paggabay sa iba nang hindi sila nasasaktan. Nang hindi sila nasasaktan, nang hindi kinakailangan or yung unnecessary sana na sakit, no? Kaya tinatawag ang mga Kristiyano na makitungo sa iba, saan? Sa espiritu ng kaamuan at hindi ng kabagsikan or yung pagiging harsh. Ang pagiging magaspang or harsh ay ang pakikitungo sa tao na nakatuon lamang sa kanyang mga pagkukulang. Ito, nagiging harsh tayo kasi nakatuon lamang tayo sa pagkukulang or pagkakamali ng tao. Once ganyan ang tinitingnan mo, ang immediate na reaction mo is to be harsh. And usually, ito nangyayari sa mga magulang. Depende kung sino yung parang main na disiplinador, ang tawag dyan. Nagdidisiplina sa mga anak. Well, usually nakikita natin mga nanay. But biblically, it must be the fathers. Mga tatay dapat ang nangunguna, no? Sa pagdidisiplina. Pero usually sa lipunan natin, sino nakikita nyo? Mga nanay na, di ba? Kaya mga nanay, laging dragon yan. Di ba? Ikaw! Lagi mo maririnig na boses, mga nanay talaga. And again, Tito Arman, again, hindi natin may kakaila. Ginagawa nila yon sa pamagitan ng pagiging harsh. Actually, harsh yun. Yung pagsigaw, yung harsh way po yun. At bakit yun nagagawa ng mga nanay? Kasi ang tinitingnan nila kaagad, yung pagkukulang or pagkakamali nung bata or nung anak. Okay? So, nagsisimula ito sa isang mapanghusgang saloobin at kalaunan ay lumalabas sa pamagitan ng masasakit na salita at kilos. Kaya yun yung nagiging resulta. No? Sa halip na palakasin yung anak or yung ibang tao, itinuturo lamang nito ang kanilang mga nakakainis o nakadidismayang katangian. Kaya't iniiwan silang pinanghihinaan ng loob at may kapaitan sa puso. Kaya hindi talaga natin may kakaila. Tanungin natin yung mga anak natin, di ba? They have bitterness towards the parents. Kasi nga, bagaman dinidisiplina, pero ang paraan ay harsh. Which is, gaya nga ng sinabi kanina, nangyayari yung layunin, pero nagiiwan ng marka. So, okay, nagagawa man siya, pero hindi yun kasi ang ipinapagawa sa atin. Itinuturo po ng Biblia na hindi ganito ang pakikitungo ng Diyos sa atin.
Ang pagiging magaspang ay kabaligtaran ng kaamuan, na isa sa mga bunga ng Espiritu, di ba? Gentleness is one of the fruit of the Holy Spirit. Isinasaalang-alang ng kaamuan kung paano maapektuhan ng ating mga salita at kilos ang iba. So dito, sa kaamuan, hindi lang yung taong iyon ang tinitingnan mo. But, nagre-reflect ka rin sa sarili mo kung paano iyon makakaapekto sa iba, yung pananalita mo at ginagawa mo. Ang layunin nito ay tumulong at magpalakas ng loob at magpatibay sa kapwa or sa mga anak. So tulad po nung mallet, no, yung kahoy na maso, na natatapos ang gawain ng hindi sinisira ang kahoy, ang kaumuan din ay nagtutuwid ng may pag-iingat, pag-ibig, at karunungan sa halip na magdulot ng sakit na pwede naman sanang maiwasan. So, hindi natin pinipigil ang mga magulang na disiplinahin ang anak. Pero tinatama natin ang paraan ng paggawa nito. Hindi lang sa anak, even sa atin din ng mga magkakapatid, no? Kapag merong mga kapatid na nagkakasala. So, yun, nakakapagsalita talaga ng masasakit kasi nga, tinitingnan mo lang yung pagkakamali niya. Pero, kung magsisimula ka sa sarili mo at titingnan mo, makakasakit ba ito sa kanya? So, magiging maingat ka sa pananalita mo. At the same time, na itatama mo siya. No? So, ang pagiging magaspang ay, again, kabaliktaran ng kaamuan. Ito ay pakikitungo sa tao nang hindi iniisip kung paano maapektuhan ng ating mga salita o kilos ang kanyang puso. So, nagiging harsh tayo kasi hindi natin iniisip yung kanyang mararamdaman. Iyan ang tunay na kahulugan ng pagiging magaspang. So, yun pala yung pagiging harsh. Wala kang care sa kung anong mararamdaman ng iba. Hindi lamang ito tungkol sa pagsasalita ng matitigas or malalakas na tono. Ito ay ang kabiguang, isaalang-alang ang kalagayan ng puso ng kapwa. So, yun pala din ang no? At ang magiging epekto ng ating mga salita sa Kanya. So, pagiging harsh is hindi lang sa pananalita, but ito din ay ang kabiguang isipin ang kalagayan ng puso ng kapwa o ng ating mga anak. Madalas, hindi napapansin ang pagiging magaspang dahil hindi naman daw sumisigaw. No? Hindi naman ako harsh kasi hindi ko naman sinisigawan yung mga anak ko. Dagdag pa dyan, maraming taong magaspang ang nag-iisip na sila daw ay matapang. No? Ganito kami kasi matapang kami. Tapat or prangka. Frank lang naman, nagiging prangka lang naman kami. Ngunit hindi po yun tunay na strength, no? Or kalakasan ng isang tao. Ang tunay na kalakasan ay ang kakayahang magsabi ng katotohanan ng may pag-ibig at pag-iingat. So that is the true strength. You're able na ihayag ang katotohanan, pero may pag-ibig at may pag-iingat. So, ang pagiging magaspang sa kabilang banta ay tanda ng kahinaan sapagkat hindi nito isinasaalang-alang ang epekto ng ating mga salita at kilos sa iba. So, actually, being frank is, or magaspang is weakness. No? Sa Biblia, ang pagiging magaspang ay madalas makikita sa paraan ng pakikitungo ng mga may otoridad sa mga nasa ilalim ng kanilang pangalaga, or for example, boss and yung mga subordinate, no? Usually sa Bible, yan yung makikita natin. And one of the example is yung mga asawang lalaki sa kanilang mga asawang babae. Isa sa pinakamalinaw na halimbawa nito ay matatagpuan sa Ezekiel 34:4, kung saan sinaway ng Diyos sa mga pinuno ng Israel. Siguro maganda na mabasa natin, no? Yung Ezekiel 34:4. Anong sinabi doon? Ezekiel 34, verse 4. Sabi doon, hindi ninyo pinalakas ang payat, hindi ninyo pinagaling ang may sakit, o inyo mang tinalian ang may pilay, o inyo mang ibinalik ang naligaw,
o inyo mang hinanap ang nawala, kundi inyong pinamumunuan sila na may karahasan at kalupitan. So this is a example, no, ng pagiging harsh. Sa halip na palakasin ng mahihina, pagalingin ng may sakit, alagaan ng mga sugatan, ibalik ang naligaw at hanapin ang mga nawala, pinamunuan nila ang bayan ng Diyos na may dahas, no? At kabagsikan. And dapat nating iwasan yon. Again, lalong-lalo na sa mga magulang. Ganap na naiiba ang kamuan or yung gentleness. Hindi lamang nito tinuturo ang mali, kundi kinikilala at pinalalakas din nito ang mabuti. So, yun yung ibang epekto naman kapag maamo tayong nagdi-deal sa mga bagay-bagay or nagdidisiplina sa mga anak. Tulad ng isang kahoy na maso, ang kamuan ay nagtutuwid ng may pag-iingat, karunungan at kabaitan sa halip na magdulot ng hindi kailangang sugat. So bilang mga Kristiyano, dapat nating sikaping maging tulad ng isang kahoy na maso at hindi tulad ng martilyo. No? Mga taong nagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, nagtutuwid ng may kaamuan, at naglalayong magpagaling at magpatibay sa halip na manakit. Kaya, this is something that we have to learn, not only sa mga bahay, but also sa church, kung paano natin i-correct ang bawat isa. No? Ito, natutunan ko din to. Kasi dati, ang prinsipyo ko, dami mo nang nalaman eh. Dami mo nang alam. So, hindi ka na dapat babyhin. So, parang ganun ako dati mag-isip na kailangan na daw ng pagiging harsh or something na parang diretsahan. Pero hindi pala. Ang salita ng Panginoon ay nananatili na tapat at hindi nagbabago. So, yun ang tinuturo ng Biblia. We must deal with a gentle and loving way. So, whenever na may mga kapatid na nagkakasala, pag-usapan ito na may kamuan ay pag-ibig. Pagtatama ng may mahinahon at hindi judgmental na pamamaraan. Always understanding one another. So, that's something that I have to learn. I admit na lalo na dati, palagi talaga akong judgmental and mapanakit magsalita. And so, kaya nagpapasalamat ako na tinuturo ko to ngayon. And ganun din sa mga magulang. No, lalo na nakikita ko yung reaction ninyo sa tuwing tinatama ninyo yung mga anak. Kasi iniisip natin na hindi yan makikinig kapag hindi ginaganon. Tama ba? May mga ganun tayong pag-iisip. Pero mali po pala yung pag-iisip na yun. Makikinig yan sila. Naririnig nila yon. Matigas lang talaga ang ulo nila. So, ang mali ay nasa kanila talaga. Matigas ang ulo nila. Pero ayun nga po, ang dapat pa rin na paraan is mahinahon. Kausapin ng maayos, ipaliwanag yung katotohanan. Minsan kasi nag-grow tayo sa pagpapagrow ng mga anak na sinasabi lang sa kanila na wag to. Pero hindi pinapaliwanag bakit wag to. Yun ang mali natin eh. Kaya paulit-ulit nilang ginagawa kasi alam na nilang na wag yan. Pero hindi nila nalalaman yung punot dulo niyan. Okay? So, yun yung isa sa mga bagay na dapat nating matutunan. And, ayun, kami din bilang Lord willing, praying to be a father and a wife, and a mother, isa yun sa mga inaano rin namin na dapat ganito. No? Sa pagtatama, ipaliwanag bakit. Hindi yung diretsahan na, uy, ano ba? Wag yan. Paliwanag. Kaya, ang kailangan, mahinahon at masinsinang pag-uusap. So, ayun, nawa ay nakatulong ito
sa atin na maibago, matama natin yung paraan ng ating hindi lang sa bahay but sa atin din ng mga magkakapatid sa iglesia. Parang ganun. Okay? So, dito po nagtatapos ang ating discussion.